Gusto mo ng work from home, tapos mataas yung salary, pero wala ka pang degree. It's okay, since perfect itong video na to para sa'yo dahil meron po akong i-share sa inyo ng mga work from home opportunities na top paying and pwede nyong applyan kahit hindi pa po kayo college degree holder. Hi guys! Kamusta po kayo? Welcome back po sa aking channel. Ako nga po pala si Hana. Nagpo-post po ako ng mga videos about how we can earn money online. Yung mga sinishare ko dito ay mga YouTube tips since pwede po tayong maka-earn po kay YouTube through content creation. And nag-share din ako dito ng mga videos about work from home opportunities. Kasi with the help of technology, pwede nating i-improve ang ating knowledge and skills para magkaroon tayo ng job kung saan po pwede tayong magstay lang sa bahay kahit tayo ay working student or working parent. Para sa video natin ngayon, ang pag-uusapan po natin ay yung mga top paying work from home jobs na po pwede nating applyan kahit na hindi pa po tayo college degree holder. So kung interesado ka sa video na ito, ay just keep on watching, and kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo na po yung subscribe, yan ding notification bell para palagi kang updated sa mga ipopost ko na videos. So ang pinaka top paying as of now 2025 na po pwedeng masubukan natin is ang social media manager. In demand po talaga to. Bakit? Ngayon pong 2025, actually kahit last year pa, sobrang daming nagagawa ng mga content since nakaka-earn po talaga through content creation, whether yan man ay Facebook, YouTube, or TikTok. Actually sa IG din. Akala ng iba ay madali lang ang pag-video, pag-edit, pag-post. Pero it takes a lot of time and effort din po. Kaya karamihan po ng mga may social media account na hinahandle, kailangan nila ng social media manager. Super demand po talaga yun ngayon. There are brands and influencers na sobrang hectic na yung schedule. That means kailangan nila ng mag-handle ng kanilang account. So ano ba yung ginagawa dito? So yung gagawin nyo dito usually ay you have to schedule the post. Madali lang naman siya since i-schedule mo lang naman yung mga ipopost na mga pictures or di kaya mga videos. Pero it doesn't end with that. Kailangan din dito ng mga engagements. So, usually, kayo ang magre-reply sa mga fans, sa mga subscribers, sa mga comments. At the same time, kailangan nyo din i-manage dito yung mga campaigns. If ever na yung brand or influencer na hawak ninyong account ay merong mga campaigns. Mataas yung payment dito, but of course, it depends sa i-offer ng brand or influencer na magiging employer ninyo. Based sa mga na-applyan ko na din po and nasubukan ko na din, pinakamababa na po pwedeng ma-earn dito is $800 per month. And kung kayo ay well-experienced, pwede kayong maka-reach up to $5,000 per month. Kung napakalaki ng brand, sobrang kilala ng brand na ma-handle ninyo, and malaki yung influencer na inyong i-handle. Saan kayo makakakuha ng mga job opportunities na ganito? Sa Fiverr, sa Upwork, and pwede din sa LinkedIn. Pero sa akin, nakakakuha po ako dito ng mga trabaho through onlinejobs.ph. Legit yung mga websites na yon, pero guys, make sure na babasahin niyo po yung job description. Based sa akin pong experience, sometimes ikaw ay social media manager na, ikaw pa ay editor. So kapag ganun, kailangan mo na i-edit na yung video, i-schedule yung posting, gumawa ng thumbnail, mag-reply sa mga comments, mag-engage sa mga followers, at the same time mag-manage ng mga campaigns. So kung ganun karami yung gagawin mo, make sure na yung inyong salary is competitive din talaga. Pro tip para dito, mas mainam kung well knowledgeable na po kayo sa Canva, sa Later, Meta Business Suite, para mas madali sa inyo, mas efficient yung pag-handle ng accounts. At the same time, it's a tip din para sa inyo, aralin nyo din talaga yung YouTube Studio. Lalo na kung i-handle ninyo is kay YouTube. Sobrang maganda kapag maalam kayo kay YouTube Studio.
Second na job is VA or virtual assistant. I know sobrang madami na ding nagsasabi na gasgas na yung pagiging virtual assistant. Ang dami namang pwedeng gawin na trabaho dyan. Wag na kayo mag-VA. May mga nakikita kong ganon. Pero guys, VA is talagang in demand pa rin talaga yan. Based din sa aking research, in demand pa rin and top 2 pa rin talaga ang VA or virtual assistant. So, yung mga gagawin dito, mag-handle kayo ng mga business emails. So, magre-reply kayo sa mga emails, mag-handle kayo ng mga schedules, research, and applicable din dito yung mga social media task. Ang maganda dito is kahit na beginner is pwede kayo makapag-VA. Based sa aking research, meron namang mga high-paying, mataas yung salary if ever na maganda na din yung inyong background. Pero as beginner entry, pwede kayo makapag-start dito at least $3 per hour up to $8 per hour. Pero yung mga specialized VA na merong mga alam sa pag-handle ng social media, sa customer support, pwede silang humataw ng at least $15 per hour up to $25 per hour. Kaya maganda if ever na meron kayong knowledge when it comes sa social media handling, sa customer service. So makakadagdag yon para mas maging fit and mas tumaas yung inyong salary. Makakapag-demand kayo na mataas yung salary ninyo since meron talaga kayong skills. Ang pinakamagandang website na ma-applyan dito ay ang onlinejobs.ph, Freelancer, and ang People Per Hour. Pro tip for this, mas mainam kung knowledgeable kayo and skilled kayo sa paggamit ng Trello, Google Workplace, and Slack para impressed yung client sa inyo. Pero ako guys, meron akong naging work dati na wala pa talaga akong knowledge sa Trello. Nagkataon naman na mabait yung client ko. So, anong nangyari, dun sa pinaka first day ko, binigyan niya lang ako ng short introduction, how can I use Trello. And may mga ganun talagang employer, mabait naman sila, and tuturuan naman nila kayo. Pero, syempre, it's a good point if ever na meron na kayong alam sa mga ganong klaseng application para, of course, makakapag-demand kayo ng higher rates from them. Top 3 naman, which is ang website and landing page designer. So, eto, trinay ko siya. Madali naman siya, pero at the same time siguro ito ay hindi ko forte. Pero usually po, ang gagawin nyo lang naman dito ay gumawa ng mga websites. Pwede naman kahit na hindi po kayo IT and hindi kayo programmer since meron naman pong mga websites na po pwedeng wala ng mga codes. Dahil may mga tools na po pwedeng magamit just like ng Wix and ng WordPress. Ang tip lang dito, trinay ko din to, bale, create muna kayo ng at least 3 up to 5 na pinakaparang samples ng inyong nagawa na website and landing page na na-design ninyo. Tapos, yun yung pwede nyo ipakita sa inyong ina-applyan. Once na maganda yung inyong gawa, possible kayo makuha. Pero yung sa akin, since hindi ko talaga siguro to forte, talagang nahirapan ako sa part na to. Pero, based sa aking mga trinay, nag-search ako dito kay YouTube. May mga tutorials, nagbibigay sila ng mga knowledge, paano tayo magiging isang mahusay na website and landing page designer. Ang pansin ko lang dito ay per project po ito. Since website and landing page designer lang naman, once na okay na yan, tapos na din yung work mo. So, mag-fit lang ito kung gusto nyo lang na freelancing lang, pwede kayong mag-try ng kayo pa ay nag-aaral, working student pa lang. So, yung style dito kapag kayo ay sasahod per project. So, minimum of $150, pwede din kayong makahataw na up to $500 per project. Pero of course, it depends sa employer ninyo na mahahanap. So, usually, pwede kayong makahanap ng ganitong hiring sa Fiverr, Upwork, o di kaya pwede kayong mag-direct outreach sa mga small businesses. Actually, na-try ko din yon. Outreach kayo ng mga small businesses kahit na dito lang, hindi kayo pang abroad, dito lang sa Pinas. Tapos, pwede kayong magbigay sa kanila ng small amount lang na quotation and para makastart lang din po kayo ng inyo pong
portfolio para kung gusto nyo na mas lumawak, mas lumaki yung inyong clients na marireach, meron na kayong knowledge kasi nag-start naman talaga sa mababa, pataas ng pataas. Ika-4 naman ay ang remote customer specialist. Ika-4 naman ay ang remote customer support specialist. May mga international companies na nag-hire po kahit na hindi degree holder para mag-handle po ng mga chats, email, or di kaya mga voice support para sa kanilang mga customers. Yung iba, mahigpit, gusto nila college degree holder, pero meron naman pong iba na kahit hindi ka po college degree holder, ay okay naman as long as mamamit mo yung kanilang mga other requirements. Based sa akin pong mga nasubukan dati, mas mataas ang salary, talagang competitive once kayo ay nasa night shift, and at the same time, pinakamaganda kung nasa bilingual roles kayo. Pwede kayong makasahod dito ng at least $10 up to $15 per hour. It depends pa kung gaano kayo ka-skilled and kung nasa bilingual roles kayo. So, where can we apply for this kind of jobs? So, pwede tayo mag-apply sa Amazon Jobs, TTEC, Concentrix, or di kaya sa remote.co. Paano mo mag-take ng calls? Pwede kayo mag-focus sa chat-only support jobs para less stress. Ikalima, digital marketing specialist. Actually, maganda to. Lalo na kung kayo ay excited sa pag-work with different kinds of clients. May mga brands na nagbabayad para sa mga mahuhusay dito. Kasi yung gagawin nyo dito, you need to be expert in bringing leads and sales through Facebook ads, Google ads, SEO, and email marketing. Yung potential na earning dito, actually, it's not fixed. Depende kung gano'ng kadami yung kaya mong i-handle na clients. Pero you can reach potentially from $1,500 per month kung marami kang mahahandle na clients. But of course, depende naman yon sa capability and skills ninyo. Pwede kayo dito makapag-apply through Upwork, Indeed, and LinkedIn. Pero based on my experience, meron din po ito sa onlinejobs.ph. Kung gusto niyo pagandahin or palakasin yung inyong mga knowledge and skills, pwede kayong magpunta dito kay YouTube. Merong mga tutorials how you can learn kay Facebook ads, Google ads, SEO, email marketing. I-maximize ninyo yung inyong kakayahan. Gamitin niyo yung technology na meron tayo ngayon para mas matuto tayo. Pro tip dito, pwede kayo mag-start sa mga small businesses since pwede naman kayo mag-handle ng madaming clients. So, kung maliliit yan ng mga businesses, tapos pagkasama-samahin, malaki din yung magiging potential na earnings nun. Once na builded na yung pinaka-portfolio ninyo, of course, pwede na kayong mag-reach out ng mas malaki na clients. Ika-6, ito ay video editing or content editing. Honestly, ito, high-paying to, pero mahirap po siya. And nakaka-stress po ito, pero yung usual na nakikita ng tao is madali lang. Pero, pwedeng-pwede po to sa lahat kasi pwede naman natin ma-master yung pag-edit natin. Yung mga usual na pwede nyo maging client dito ay nagpo-post sa Facebook, sa TikTok, lalo na dito sa YouTube. So, there are two types sa video and content editing. Merong tinatawag na long form and merong tinatawag na short form. Of course, kapag naka-short form basis tayo, ito yung sa mga Facebook, sa TikTok, sa IG, and sa YouTube Shorts. Ibig sabihin, maikli lang, kaya short form videos. Pero, kapag tayo naman po ay papasok sa long form video na i-edit, ibig sabihin mahaba po yun. Yun po yung mga landscape styles. Yung mga YouTube na videos, kagaya ng nakikita nyo dito sa akin. Mahirap maging isang influencer, hirap mag-record, tapos i-edit pa. Kaya may mga brands and influencers na desperate sa paghahanap ng mahusay na video editor. Based sa experience ko, pwede kayong makahanap ng client dito sa country natin and pwede din tayo makahanap ng client internationally. So kapag ang mahanap nyo na client ay Pilipino din, usually, ang payment niyan is ranging from 500 pesos up to 2,500 pesos. Depende sa kung ano yung gusto ipagawa ng client, gaano kahaba yung raw video, and kung gaano kayo kahusay.
Para naman sa mga international clients, based sa experience ko, kapag kayo ay naka-short form videos, pwede kayong maka-earn doon at least $2 per video. Yung iba, may in-offer sila. May nakita kasi ako once na parang $1 per 1 minute video. So, nasa inyo kung gusto nyong i-edit yung ganon. So, meron kayong ma-range na from $2 up to $100 per video. So, magkakaiba lang talaga yung payments nila kung ang style ng inyong i-edit ay short form video or long form video. Kapag sa pag-edit nga lang, tatandaan ninyo may mga turnaround time yan. Ibig sabihin, kung inaasahan ni client na matatapos ninyo yung video ninyo na ine-edit sa loob ng 2 days, dapat matapos niyo ng 2 days. Of course, yung turnaround time depende sa haba ng raw video and depende din yun sa kung ano yung nire-require niya na ma-edit mo inside that video. So, saan kayo pwede makapag-apply? Pwede kayo mag-apply dito sa onlinejobs.ph, pwede din kayo sa Fiverr, Upwork, and pwede din kayo mag-direct na outreach or i-email ninyo or kontakin ninyo yung mga YouTubers, influencers, brands, or TikTokers. Pro tip for this one, pwede kayong magsimula sa mga maliliit, minsan pa free lang. Yung sa akin kasi nung pumasok ako sa video editing, ang ginawa ko doon, yung mga inedit ko in my own videos, yun lang din yung ginawa kong portfolio. Pero kung hindi pa po kayo nakakagawa ng own videos ninyo, hindi kayo nakaka-edit ng own videos ninyo, pwede kayong mag-start ng maliliit muna na payment para sa short videos. Or di kaya kung long form videos, minimal amount lang yung inyo munang kukuhain sa inyong employer. Pero kung sa tingin ninyo, mahusay na talaga kayo sa pag-edit, of course, skill up nyo na yung inyong pinaka-demand na salary. Eto, pinaka the best to ngayon and madaming nagtatry nito, which is si online sales or yung affiliate marketing. Alam kong sikat na sikat to, lalo na kay TikTok. And yes, nakaka-earn po talaga tayo dito. Pero this is not a fixed na income or salary. Pero good paying din to once na nakapasok kayo sa algorithm, nakabuild kayo ng traffic. Ang gagawin niyo dito is magta-try kayo or di kaya magpo-promote kayo ng mga products or di kaya yung mga services online. Tapos, makaka-earn kayo ng mga commissions sa pamamagitan ng mga referral link. Kung yung referral link niyo ay nakabenta kayo doon, then magkakaroon kayo ng earnings commission doon. Yes, mataas yung potential earnings dito, but realistically speaking, wala kayong sales doon sa inyong referral link ay wala din po talaga kayong kikitain dito. So first, para maka-earn kayo dito, dapat nakabuild na kayo ng traffic. Pero ito ay fit lang talaga kung gusto nyo ng side hustles lang. Tapos kung nakabuild na kayo ng traffic and maganda na yung sales ninyo, then sa kanya na din siya talagang pag-focusan and gawin yung full time. Pero kung dito muna kayo aasa, ay medyo mahirap po ata yun. Pero yun nga po, kung gusto nyo mag-try nito, pwede kayo sa TikTok, pwede kayo sa Share a Sale, Amazon Associates, and ClickBank. So, ayan lang naman yung mga mai-share ko sa inyo na work from home jobs na pwede nyong masubukan kahit na hindi pa po kayo college degree. So, fit ito para sa mga nag-aaral pa and sa mga working parents. I hope guys na nakatulong po itong video sa inyo for some reasons. And kung nagustuhan niyo po ito, don't forget to like this video, and kung bago ka pa lang sa aking channel, ay click ko na po yung subscribe and yan ding notification bell para palagi ka nang updated kung meron akong i-upload na mga bagong videos. Ayun lang guys, marami pong salamat sa panonood. Ingat po kayo palagi and God bless po. See you again in our next vlog.